Magandang umaga, bansang Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kabandera, welcome sa Lunes na edisyon ng ating programang Punto Bandera. Ngayon po mga kabandera, nangalahati na tayo sa buwan ng Hunyo. Kalabing-5 sa buwan ng Hunyo taong 2026 mga kababayan. At muli ninyo makakasama ngayong umagang inyong lingkod, kabanderang Sherwin Leonardo. Mga kabandera, live po tayo napapakinggan sa magitan po ng 89.5 Radyo Bandera Puerto Princesa at sabayan tayong maririnig sa mga relay station ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Katuwang din po natin dyan mga kabandera ang Jungle Radio. At syempre mga kababayan po natin, kumusta po ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao? Mayong buntag Mindanao mga kababayan. Marami po mga nangyari sa Mindanao mga kababayan, lalong higit yung sunod-sunod na lindol mga kababayan. Simula nung June 8 hanggang ngayon mga kabandera, patuloy pong nararamdaman ang lindol sa bahagi po ng Mindanao at portion ng Visayas. Mayong buntag, Radyo Bandera Malaybalay City, Radyo Bandera Valencia City, Radyo Bandera Maramag dyan sa bahagi po ng Bukidnon. Mayong buntag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Bislig. Mayong buntag, Radyo Bandera Mati sa Davao Oriental. At magandang umaga po sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City dyan sa bahagi ng Zambales. Bueno mga kababayan, amin lamang pakiusap po sa inyo sa ating po mga tagapagsubaybay at tagapakinig. I-follow po ninyo ang aming mga official Facebook pages, ang Radyo Bandera Philippines, Bandera News TV Philippines, at Radyo Bandera Network, mga kababayan. At pwede po kayong manalo mga kabandera ng nasa 3,000 piso na sa mga susunod na mga programa po natin, lalong higit sa programa Kuskus Batikos mamaya po mga kabandera. Mahigit 3,000 na ata yung ating pwedeng mapanalunan sa Kulay Mo Ibandera. Sa Kulay Mo Ibandera ko promo ng Radyo Bandera Philippines. Kaya mga kababayan, huwag po ninyong kalimutang i-follow ang ating pong mga nabanggit na mga official Facebook ng Radyo Bandera. Bueno mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, pag-usapan po natin mga kabandera itong sunod-sunod na pinasuhan ang mga kritiko ng gobyerno at mga nasa oposisyon. At paglilingkod sa mamamayan, dapat mangibabaw sa politika ayon kay Senator Joel Villanueva sa inilabas nilang video message ng senador sa kanilang pong official Facebook page ng kanilang pong simbahan mga kababayan. Bago po ang lahat mga kabandera, mga kababayan po natin, ang programang ito hatid sa inyo ng Graviola Plus Herbal Capsule. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na? Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Graviola Plus Herbal Capsule. Munting kaalaman, kapag lumala ang sakit sa atay, maaari itong magdulot ng matinding pagkasira ng tissue or liver failure. Ang mga pangunahing sintomas na nagpapakita ng malalang problema ay paninilaw ng balat at mata, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, pamamaga ng binti at tiyan, at madaling pagdurugo o pag-iiba ng kulay ng dumi at ihi. Ang hindi ginagamot na
na pamamaga at pagkakapila o fibrosis ay maaaring mauwi sa cirrhosis o permanenteng pagpalya ng atay. Agad na magpakonsulta sa doktor at ibalik ang healthy lifestyle. At para maiwasan ang sakit sa atay, uminom araw-araw ng Graviola Plus Herbal Capsule 3 times a day. 1 capsule every after meal. Graviola Plus Herbal Capsule, produkto ng Nature's Medic. To God be all the glory. Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit So yan po mga kababayan po natin ugaling pong uminom ng Graviola Plus Herbal Capsule. Ayan po mga kababayan po natin. Abay na mga kababayan, mga kabandera, simula na po natin ang ating nagbabagang usapin sa umagang ito ngayong araw po ng Lunes. Ito nga mga kabandera, ang katanungan po natin ngayon hanggang saan ang batas at kailan nagiging pananakot ito mga kabandera dahil sa sunod-sunod mga kaso, suspensyon, investigasyon at pag-aresto sa mga personalidad na kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon at itinuturing na malalapit sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin mga kabandera itong comprehensive report ng datos program ng Net25 mga kabandera. Panoorin at pakinggan po natin at himay-himayin po natin mamaya mga kabandera. Sunod-sunod na kinakasuhan at ikinukulong ang mga kilalang kritiko ng Marcos administration. Common denominator sa mga personalidad na ito ang pagiging supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kasong isinasampa sa mga ito ay may kaugnayan sa disinformation, cyber libel at sedition. Isa sa unang kinasuhan ang dating media personality at ngayon vlogger na si Jay Sonsa dahil umano sa pagpapakala ng fake medical records at unverified health reports patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaresto si Sonsa ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nitong nakaraang May 2 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas naman ng Pasay Regional Trial Court at nakapagpiyansa sa halagang 10,000 piso. Robbery extortion case naman ng kasong ikinaaresto ng social media personality at Peanut Media Gallery founder na si Franco Mabanta na nagdemand umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ng nasa 300 hanggang 350 milyong piso. Dahil naman sa paglabag sa Code of Ethics at defamation, sinuspinde ng Philippine College of Physicians ang health advocate na si Dr. Tony Liachon. Inakusahan daw ni Liachon ng katiwalian at unethical practice ang mga kapwa manggagamot sa isang public hearing ng walang basehan at ebidensya para patunayan ang kaniyang bintang partikular sa isyu ng Dengvaxia. Pinaka-latest sa kinasuhan at inaresto sa kasong cyber libel si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Walang impormasyon kung ano ang basehan at sino ang nagreklamo laban kay Singson, ngunit naniniwala ang dating gobernador na ang kaso ay bahagi ng intimidasyon at i-discredit ang kaniyang panawagan para sa investigasyon ng flood control anomaly. Ang pagkakasangkot din sa flood control controversy ang ugat ng pag-aresto at kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabing susunod na kakasuhan dahil din sa flood control anomaly si Senador Joel Villanueva. Bukod pa rito ang isinamparing plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi idineklarang campaign contributions sa kabila ng ibinesura na ito ng Commission on Elections. Kabila ang kasong kriminal naman ang hinaharap ni dating Congressman Mike Defensor. Bagamat walang kasong hinaharap sa bansa, fugitive namang itinuturing ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtatago nito para maiwasan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Damay siya sa kasong crimes against humanity na inaharap ni dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inaasahan ding may ilalabas na warrant of arrest ang ICC laban naman kay Senador Bongo na kasama rin sa pinangalanan sa kaso. Sa susunod na
Linggo naman, magsisimula na ang pre-trial sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito sa kabila ng standoff sa liderato ng Senado kung saan naging mayorya ang 12 kaysa sa itinatadhana ng konstitusyon na 13. Ang mga kasong isinampa itinuturing na mga kritiko na bahagi ng harassment ng administrasyon. Una nang sinabi ng administrasyon na paiigtingin ang kampanya laban sa pagpapakalat ng fake news. Nagpaalala na ang Commission on Human Rights laban sa posibilidad ng paglabag sa free speeches na ginagarantehan ng konstitusyon. Ang kasalukuyang pagsasampa ng kaso sa mga kritiko ay sinasabing nagdudulot ng chilling effect at angkang busalan ang pagbatikos sa mga mali ng administrasyon. Kaya ang tanong, nasa ilalim na ba tayo ng martial law? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Yan po mga kababayan, yung datos na inilabas ng Net25 mga kababayan. Talaga mga kababayan po natin, kapansin-pansin ito na karamihan sa mga kinasuhan dito, mga kababayan, ay kritiko ng kasalukuyang administrasyon. At dahil dito, hindi maiwasang magtanong ang publiko, ang mga kabandera, simpleng pagpapatupad lang ba ito ng batas o may mas malalim na layunin? Mga kababayan po natin, dahil kung titingnan po natin, hindi lang naman mga kababayan kaalyado ng oposisyon ang may mga anomalya sa flood control, mga kababayan. Meron din pong nasa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, mga kabandera, pero napipigilan ang pag-usad ng mga kaso. Kaya mga kababayan po natin, hindi talaga maiwasan na magtanong yung mga taong bayan sa ngayon, mga kababayan, dahil tila iisa ang direksyon ng mga naapektuhan at halos pare-pareho ang kulay ng politika ng mga nasasangkot. Natural lamang mga kababayan na magkaroon ng pagdududa ang taong bayan. Sa isang demokratikong bansa sana, mahalaga ang rule of law. Walang dapat magiging exempted sa batas. Opisyal man ng gobyerno o kaalyado o kalaban ka ng administrasyon, mga kabandera. Ngunit, kasing halaga ng pagpapatupad ng batas ang pagiging patas sana pagdating dito. Sapagkat kapag ang batas ay nakikitang ginagamit lamang laban sa isang panig, nawawala ang tiwala ng mamamayan sa sistema, mga kababayan. Dahil sa halip na harapin po natin yung tunay na problema ng ating bansa, mga kababayan, ang hiniharap po ng ating mga nasa mga kanilang magagandang mga upuan, mga kabandera, ay kung sino nga ba ang magiging makapangyarihan sa ating gobyerno. Sino ba ang maging tunay na leader, mga kababayan? Wala ng kapayapaang nangyayari. Yung pagdiriwangan natin ng 128 independence, mga kabandera, parang hindi ramdam ng mga Pilipino. Malaya nga ba tayo? Ayan ang tanong ng taong bayan. Malaya nga ba tayo, mga kababayan po natin? Dahil hindi natin alam, baka sa mga susunod na araw, sa mga susunod na bukas, mga kababayan, kapag patuloy po tayo maging kritiko ng kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, baka unti-unti rin tayong patatahimikin. Pero, ganun pa man, basta tayo ay nasa katotohanan, bakit tayo mananahimik? Kapag katotohanan naman ang ating isinasiwalat, mga kababayan. Marami sa ngayon, mga kababayan po natin, mga kabandera, marami ngayon ang nangangamba sa tinatawag na chilling effect. Ito ang sitwasyon kung saan natatakot ng magsalita ang mga tao dahil baka sila ang susunod na maimbestigahan, masampahan ng kaso o maharap sa iba pang legal na problema. Mga kababayan, kapag umabot sa puntong
mas pinipili ng mga mamamayan ang manahimik kaysa magpahayag ng kanilang saloobin. May seryosong problema na sa kalagayan ng ating demokrasya, mga kababayan. Di ba? Nakakagulat nga eh. Itong si former governor Chavez Singson, ang Ilocos, mga kababayan, nung araw po ng Sabado or Biyernes, mga kababayan, ay kinasuhan at inaresto sa kasong cyber libel. Mga kababayan, hindi talagang maiwasan kapag kritiko ka, anay sabihin na natin kasalukuyang administrasyon, mga kabandera, mayroon kang pagkalalagyan, mga kababayan po natin. Hindi kailangan sana na hindi sana kailangan magdeklara ng martial law eh. Pero nararamdaman po natin yung parang silent martial law, kumbaga, mga kababayan po natin. Mga kababayan, dahil may mga iba't ibang men in uniform, lalong higit sa Metro Manila, mga kababayan, sa ngayon, may mga sundalong nakabantay sa bawat kanto, para maramdaman ng mga tao na, mga kabandera, yung ibang tao nakakaramdam na minamatyagan. Sa kasaysayan natin sa bansang Pilipinas, marami ang hindi nagdeklara ng martial law, ngunit unti-unting lumiliit ang espasyo para sa kritisismo dahil sa paggamit ng mga institusyon laban sa mga tumututol sa kapangyarihan. Gayunpaman, dapat ding maging maingat sa pagbubunyag. Hindi lahat ng kasong isinansampa laban sa mga kritiko ay otomatikong political persecution. Kung may ebidensya, may proseso at may malinaw na paglabag sa batas, obligasyon ng gobyerno na kumilos kung totoo, mga kabandera. Doon lang tayo sa totoo, mga kababayan po natin. Ang problema ay nagsimula kapag tila isa lamang ang direksyon ng hustisya. Mga kababayan natin, kapag mabilis pa ang hustisya, kapag ikaw ay kritiko ng nasa posisyon. Ikaw pa naman, mga kababayan, ikaw po ay itong sa ngayon merong tila nangangamoy, mga kabandera, na maging number 13, mga kababayan po natin. Tila nangangamoy, mga kabandera. Pero hindi pa naman yan, wala pa namang final na boses, mga kabandera, kung talaga namang merong magiging number 13. Abangan po natin yan ngayong araw, mga kababayan. Sa kabila nito, mga kababayan, kahapon, itong si Senator Joel Villanueva, nanawagan ng paglilingkod sa mamamayan dapat mangibabaw sa politika. Panoorin po natin ang bahagi. Medyo mahaba ito, mga kabandera. Kinat lang po natin. Medyo mahaba ito. At pakinggan po natin ang bahagi ng naging mensahe ni Senator Joel Villanueva, mga kababayan, para sa mga taong bayang Pilipino. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon,
Klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. So yun po mga kababayan, naging bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Habang patuloy na umiinit ang bangayan sa politika, habang abala ang ilan sa pagpapalitan ng akusasyon, at habang ang pansin ng marami ay nakatutok sa mga sigalot sa pambansang pamalaan, may mga kababayan naman tayong natutulog sa evacuation center. Nangangamba sa kanilang kaligtasan at naghahanap ng tulong matapos ang nangyaring lindol sa Mindanao, mga kababayan. Kaya ito ang panawagan ni Senator Joel Villanueva, iwasan muna yung away politika, mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit mga kabandera, tumatama sa puso ng maraming Pilipino ang pahayag kahapon ni Senador Joel Villanueva na hindi ito usapin ng kampihan, kundi usapin ng pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan, mga kababayan. Ito yung dapat pagtuunan pansin ng ating gobyerno. Hindi, mga kababayan, kung sino ang maging tunay na leader. Although nandun tayo, mga kababayan, na dapat rin maging malinaw doon sa sistema ng ating gobyerno, lalong higit dito sa pagkaroon ng legalidad, mga kabandera, ng kasalukuyang kinikilala ng administrasyon na majority block, mga kababayan. Bayan ng mga kababayan, kinakapos na tayo ng oras natin ngayong araw na ito. Sana naman, mga kabandera, maging malinaw na rin po sa atin dahil nakakapagod na rin panoorin ang paulit-ulit na bangayan ng mga politiko, ang mga kababayan, dahil habang tayo mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nakikipaglaban sa mataas na presyo ng bilihin, mga kababayan, mga kakulangan sa pangailangan ng Pilipino, at lalong higit ang crisis, mga kababayan, itong ating mga nasa kapulungan, bangayan ang ginagawa, mga kababayan po natin. Sana naman matuldukan na yan ngayong linggo, mga kababayan, ngayong araw, abangan po natin. Sana naman matapos na ang bangayan sa Senado para magkaroon na rin ng tamang direksyon ang gobyerno ng ating bansa. Abay ng mga kababayan po natin, kinakapos na po tayo ng ating oras sa ating programang Punto Bandera ngayong araw po ng Lunes, 15 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Marami pang tanong ang kailangan sagutin, marami pang katotohanan ang dapat ilantad, at marami pang isyong hindi pwedeng palampasin. Nakabandera, ito ang Punto Bandera, sandigan ng boses at boses ng sambayanang Pilipino. Kaya huwag kayong bibitaw, manatili nakatutok, at sa susunod na programa, may mas komprehensibo at detalyadong impormasyon kasama si Ka-Elgin Robert Tomasco sa programang Kuskus Batigos. Yan ay pagkatapos lamang ng Bandera News Nationwide, kung saan ang katotohanan hindi tinatakasan ni pinaglalaban. Hanggang bukas, sa tanda ninyo, ang laban para sa katotohanan tuloy-tuloy. Ako ang inyong lingkod, ang inyong kabanderang Sherwin Leonardo, na nagsasabing, the law may be harsh, but it is the law. Maraming salamat at magandang umaga, bansang Pilipinas. Bandera